na. Prayer, pastor. Prayer, pastor. Saan? Alam niyo, marami kasi pastor na involved pa rin sa mga janitorial work. Salamat. Wala dito? Wala po dito? Ganon? Pray na ba yung pastor natin sa janitorial? Amen. May pastor na siya magbubukas ng simbahan. Siya maglilinis. Siya mag-ayos ng upuan. Siya magdi-decorate. Tapos, siya rin mag-aaral. Siya mag-pray. Siya lahat-lahat. Karpentero, siya pa rin. Siya pa rin yung leader. Siya rin gitarista. Sa Ilonggo, tawag sa amin yan, karga tapas. Ikaw magtapas ng tubo, ikaw rin magkakarga sa truck, ikaw rin magbababa. Pinakyaw na ni pastor. Napakasipag na pastor, napakabuti na pastor. Prayer, pastor. Okay. So that he can have time to study the Word of God. Para naman may panahon siya para mag-study at manalangin sa inyo. Alam niyo po, sa Philippians chapter 2, kilala niyo po si Epaphroditus. Si Epaphroditus. Si Epaphroditus, mga kapatid, kilala yan, at lahat ng church ngayon nangangailangan ng Epaphroditus. Si Epaphroditus, alam niyo po, si Epaphroditus, sabi dito, who was Paul's companion in labor, messenger, ministered to Paul once. Kasama siya sa pagpapagal, sa pagmimensahe, messenger siya, at ang minister niya, para tingnan yung pangailangan ni Apostol Pablo. Amen. Hindi lang po tingnan yung kanyang pangailangan. Sabi nga dito, tingnan natin po, Philippians chapter 2, verse 25. Okay. 25. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, a companion in labor, and fellow soldiers, but your messenger, and he that ministered to my wants. Hindi lang pangangailangan, pati yung wants, yung gusto. Hindi lang pangailangan ni pastor, kundi yung gusto niya. Ito yung kulang ngayon sa maraming churches. Abala yung members sa visitation, pag-invite, mga kaibigan, tingnan yung pagpapaganda ng church, pagpapaganda ng building, ano ba yung kulang? Kulang sound system, ano kulang? Papaganda. Pero wala pong gusto mag-ministry sa pastor. At yun ay maliban sa asawa ng pastor pala, pati members para pwede mag-ministry at nakaligtaan yun ng marami. At isa si Epaphroditus na membro na ito po yung kanyang ministry. Tingnan yung pangailangan ni Paul. Tingnan yung pangailangan ng kanyang pastor. Pati yung wants ni Paul titingnan niya At hindi niya sinabi na, alam niyo po, ito si Epaphroditus, may sakit po ito. Sakitin din po ito. Pero hindi siya nagdadahilan, pastor, may sakit ako Paano ako makakatulong sa iyo? Paano ko matulungan yung pangailangan mo? May sakit ako Mahina din ako Alam niyo po si Epaphroditus, nagkasakit po ito na halos na ikamamatay niya. Tingnan niyo po yung verse 26. For he longed after you all and was full of heaviness, because that he had heard that he had been sick. Nagkasakit siya. For indeed he was sick nigh unto death. But God had mercy on him, and not on him only, but on me also, lest I should have sorrow upon sorrow.
Nagkasakit siya ng kamamatay. Pero nakita yung mga kapatid, but God had mercy on him. Nakuha yung punto mga kapatid. Na ginawaan ng Diyos pala, hindi lang po yung nagmi-ministry sa labas na nagdadala ng bisita, ganon din po yung may ministry sa pastor. Kinawaan siya ng Diyos. Anong ginawa sa kanya? Pinagaling siya sa kanyang sakit. Had mercy on him. Nakita ng Panginoon siguro na sabi niya siguro kay Epaphroditus. Nakita yung puso ni Epaphroditus kung paano alagaan yung pangailangan ni Paul. Sabi siguro ng Panginoon, pag hindi kung mamatay si Paul, pag hindi inalagaan to, wala nang lingkod ng Diyos. So mahalaga yung lingkod ng Diyos. So nakita niya yung ministry ni Epaphroditus. Kaya kinawaan niya si Epaphroditus. And then in verse 28, sabi dito, I sent him therefore the more carefully, that when you see him again, he may rejoice, and that I may be the less sorrowful. Receive him therefore in the Lord with all gladness, and hold such a reputation. Ano sabi ni Paul kay sa mga sa church? Sabi niya, i-appreciate naman ninyo ang isang tao na nagmi-ministry sa lingkod ng Diyos. Hello? I-appreciate naman ninyo. I-high regards naman. Bigyan nyo naman ng high regards. Ibig sabihin, para bang, anong tawag nun? Bigyan ng parangal. Yung mga tao na nagmi-ministry sa pastor. Ang pastor, pinarangalan. Yung nagmi-ministry para sa pastor, pala, minsan, i-appreciate naman natin siya. Halimbawa, may occasion. Bigyan natin siya ng card. Sister, thank you. Kasi, yung trabaho ko, hindi lahat dito sa inyo, gumagawa ng ganong ministry. At sabi ni Paul, dahil sa iyong pagkukulang, ginawa na ni Epaphroditus yung pagkukulang niyo sa akin. Kasi lahat kayo may obligasyon sa akin Sabi ni Paul Ngayon, dahil sa inyong mga pagkukulang na yan, ginampanan ni Epaphroditus. Kaya sabi niya, i-appreciate him. Give him high regards. Amen. Actually, mabibilang sa daliri mo yung tao na may hawak ng ministry na yan Nakita ko yung mga listahan nyo dyan. No? At I appreciate talaga. Gusto kong may matutunan din ako dyan. Yung mga ministry. May naka-assign si Brother Tuner, may naka-assign si Brother Jonathan, lahat may naka-assign. Ano doon siguro, pero okay na rin na yung ministry doon ng pastor's ministry. Ito, si Epaphroditus Yun yung ministry niya, to look the needs of Paul, to support the wants of Paul. Kung ano pa kailangan niya. Yung sinasabi ni membro ni Pastor Balti, sabi niya, Pastor, mag-isip ka kung ano ang gusto mo. Gawin mo. Ito yung wants. Kung ano ang kailangan ng isang leader. Tingnan niyo po in verse 30. Because for the work of Christ, He was named unto death, not regarding His life to supply your lack of service toward me. Kulang talaga kayo. At isa lang ang gumagawa doon, si Epaphroditus. Kaya sabi ni Paul, dahil sa iyong kakulangan sa akin, ginagawa na niya. Kaya tayo ngayon, yung mga hindi gumagawa noon, busy, may trabaho, may ministry. Ang gagawin naman natin, yung nag-ministry kay pastor, i-ministry naman natin siya. Bigyan naman natin siya ng kunting pasalamat. Diba? Ito yung ibig sabihin ni Paul dito Diba? Okay. Sa verse sa Romans chapter 16, verse 1, ano nakalagay dyan? Okay? Ayun pala. I commend unto you, Phoebe, our sister, which is the servant of the church. Servants of the church. Ganda no, pag mayroon kang sa church na servant of the church.
We need members na servant of the church. Alam mo yung doon sa akin, may nagsisimba na mga may principal doon. At mayroon dito na iba ilan na mga taas-taas din noon, mga yung isa doon, yung kapitan sa barko ngayon, nandyan. Hindi ko talaga makakuha. Napag halimbawa, nag-isip ko ng programa na para pa ma-involve lahat. Ang ginagawa niya, utos na lang eh. Yung financial ang pinapagana nila. No? Yung hindi mo makita yung talagang yung suporta ng bilang isang servant na hindi nila may baba yung kanilang sarili sa lupa. Ito talaga binanggit maliwanag na servant of the church. Ibig sabihin doon talaga yung pagiging humble niya. Ito si PB. Isa pa, sa verse 3. Great Priscilla and Aquila, my helpers in Christ. We need helpers in Christ, kagaya ni Priscilla and Aquila. At alam niyo po, kapag ibinabago natin yan, sabi dito sa verse 4, who have for my life laid down their own necks, and to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Bakit na hindi na yung church nila nagpapasalamat dito kay Priscilla at Aquila? Bakit maraming churches? Alam niyo po ito si Priscilla at Aquila, marami itong bahay. At yung mga bahay niya, pinapagamit niya sa mga missionary. Ginagawang church. Ginagawang church. Kaya ang dami nagpapasalamat sa kanila. So kung pagkanoon mga pastor, pag may membro na rito na may kaya, kung may ibang missionary na nangailangan at tumulong siya, hindi rin siguro mas pasalamat tayo sa Panginoon, no? Magalit pa tayo o pasalamat tayo? Sabihin natin, bakit tutulungan mo yan? Ibang gawain yan. Diba? Kaya ito, napakarami po ang nagpapasalamat sa kanila. Helpers and laboring in Christ and servants. Kailangan po natin yan sa church so that our pastor maging pray siya maging pray naman. Pray sa kahirapan, pray sa gawain sa loob ng church. Kailangan natin sa church yan. Servant, helpers, and then yung sabi na champion, na kung saan siya po yung tumitingin sa pangailangan at gusto ng pastor. Diba? Panghuli. Salamat, panghuli na talaga to. Last na po ito. Hello. Encourage your pastor. Encourage your pastor. Hindi lang obey, pray your pastor, support your pastor. Hindi lang. Sabi dito, encourage your pastor. How to encourage your pastor? Paano ba natin siya i-encourage si pastor ninyo dito? Si Paul po, mga kapatid, sa Philippians chapter 4, verse 17 to 18, ay na-encourage dahil sa kanilang fruit of giving. Fruit of giving. Na-encourage nila ang kanilang pastor dahil yung mga members lumalago sa giving. Alam niyo po, sa church, isa po pala sa mga basihan na isang Kristiyano lumalago yung kanyang pananampalataya. Kapag natutunan niya yung giving. Amen. Lumalago yung kanyang giving. Yung pala yung basihan ng ating growth eh. Kahit anong sabihin mo na givers ka sa mga tumutulong ka, napakasipag mo, pero pagdating sa giving, hindi mo kaya. Hindi ka pa rin lumalago. Amen. Si Paul, anong sabi niya? Sabi diyan, not because I desire a gift, but I desire fruits. Diba? That may abound to your account. Sabi ni Paul, hindi ko naman talaga kailangan yung pera nyo eh. Although kailangan sa ministry yan. Pero sabi ni Paul, ang gusto ko lang yung bunga ninyo. Nabubunga kayo. Yung bunga dyan, yun yung paglago eh. Bumubunga kayo eh.
Yun yung ano ni Paul doon sa Philippians. Doon naman sa 1 Thessalonians, mga kapatid, iba naman. Paul was encouraged by their work of faith and labor of love and patience. Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 3 yan, of hope in our Lord Jesus Christ. Na-encourage siya dahil sa paglilingkod ng mga mananampalataya, sabi dito, sa kanilang pananampalataya and labor of love. Na naglilingkod sila, na may pag-ibig, may pagmamahal. Hindi pa pagitan tao. Yung kanilang ginagawa, sa kanilang gawain, sa kanilang pastor, sa kanilang church, may pagmamahal. May pagmamahal. And then sa verse 6 po, ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 6, sabi po doon, Paul was encouraged by their obedience. Maganda yan. And receiving the word of God, by receiving the word of God. Ibig sabihin, natuwa si Paul sa kanila dahil kung paano nila tinatanggap yung salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, malalaman namin na tinatanggap yung tinuturo namin kung ito ay nakikita sa inyong buhay. Amen. Nakikita namin ito sa inyong buhay. Ibig sabihin, ina-apply ninyo. Tuwang-tuwa kayo. Pero halimbawa, friends kami ng friends dito. Tuwang-tuwa. Pero after that, wala na. Ibig sabihin, pumasok dito, pumasok lang sa kabila. Kailangan nakikita yung resulta ng aming itinuro. So, na-encourage si Paul eh. Kasi nakita ni Paul yung kanyang tinuturo na tinatanggap talaga ng tao. Then sa verse 7, Paul was encouraged of their good example and testimony. Kami mga pastor, paglabas ninyo dyan, magandang testimony niyo, magandang patutunin niyo. Makausap namin yung mga kamag-anak nyo. Ay siguro pastor,